kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyo lahat. Sa paghahanda natin para sa diriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon na pawiin sa ating mga puso ang lahat ng bubigil sa ating mga buhay sa tanglaw ng kanyang biyaya. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakipagkasundo sa katauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sumasigasig na pagsamba ang tibay ng pagsambalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulunawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsimpo po lahat at ating pakinggan ang mga magbasa. Pagpapahayag mula sa unang aklat ng Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at umabot kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang takas at kapisipan. Hindi siya hinirang ko. Ang patayan ko ay tulad ng patayan ng tao, panlabas ng anyo, ang tinignan ng tao, ngunit pa puso ang tinignan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala kang bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, iyong pinakabata at pasko ng ating mga lupa, sabi ni Jesse. Sinabi ng Samuel, pasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggang hindi siya dumarating. At sinundo nga ang ito ni Jesse. Siya ay makasip ng litigyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiram mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si Samuel si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pahayag na sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dahil nasa kadiliman kayo ngayon, ngunit kayo nasa liwanag sapat kayo sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibubunga ng kabubuhan sa liwanag ay mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan niyo kung ano ang katugod-tugod sa Panginoon. Huwag kayong isama sa mata ang gumagawa ng mga bagay na kabubuhang kamutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ay ilan sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyayan pagkikin lamang ang mga bagay na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ng malalagdad ay naliliwanagan at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kahit sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ng Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking tinanap ng bulan. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Pinahid niya ito sa mata ng bulan. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang katulungan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulan at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa. Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapanimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lang, may ka naman ang iba. At sumagot ng lalaki, ako nga po yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulan. Araw ng pamahingan ng gumawa si Jesus ng putik at panilatin ang bulan. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos, at ngayon ay nakakakita na ako. Ang sabi ng hari, sa mga Pariseo, hindi po nasa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya pinaninginin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano magagawa ng ganitong pamamalagahan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulan, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa Kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan
at ikaw pa ang magturo sa amin, at siya'y itiniwalaan nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalaan ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang ipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ang Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang buting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong pamangkin na bulan. Ang pangalan niya ay Billy. Si Billy ay nabulang dahil po sa aksidente. Ngunit humahanga ako sa pamangkin kong iyon dahil tinuruan niya ako na makita at ang tatlong bagay sa buhay. Una, nang matapos si Billy sa kolehiyo na cum laude, tinuruan niya akong makita na ang pagiging bulan ay hindi dahilan para makamit ng tagumpay. Nang si Billy ay makahanap ng trabaho sa kabila ng kanyang kapansanan, tinuruan niya akong makita na ang pagiging bulan ay hindi naman kaawa-awa pala. At ang si Billy ay nakapag-asawa ng mayaman at inanyayahan niya na ako ang magkasal sa kanila, tinuruan ako ni Billy na makita ang katotohanan na love is blind. Mga kapatid, katulad po ni Billy, tinuturo sa akin na makita ang tatlong katotohanan ito sa buhay. Ang bulan sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin upang makita ang tatlong mahalagang bagay. Una, tinuturuan tayo ng bulan na makita ang kahalagahan ng pananalig kay Jesus. Sa Ebanghelyo pong ating narinig ngayong linggo, pagkatapos ipahin ng Panginoon yung putik doon sa kanyang mga mata at pupuntahin sa deposito ng tubig sa Siloe upang maghilamos, sumunod ang bulan. Dahil po sa kanyang pananalig, siya po ay nakakita. Nang siya ay makakita, hindi pa niya talagang kilala kung sino talaga si Jesus. At di nagtagal, kinilala niya si Jesus bilang isang propeta. Yan po yung proseso pag kilala ni Jesus. Una, hindi niya kilala. Para isang estanghero si Jesus. Pero sa nagpapagaling ni Jesus kanya, itong estanghero ito ay hindi lang pala estanghero, kundi isang propeta. At sa bandang huli, kinilala at sinamba niya si Jesus bilang anak ng tao at anak ng Diyos. So, proseso ko ng makilala kay Jesus bilang estanghero, isang taong hindi kilala. Tapos nakilala niya bilang propeta. Sa bandang huli, siya po ang anak ng Diyos. Andun po yung pagtuturo sa atin na papakita ng kahalagahan ng pananalig kay Jesus. Ikalawa, ang bulan ay nagturo-turo sa atin upang makita ang kahalagahan ng pagsaksi kay Jesus. Sa harapan po ng kanyang mga kapitbahay at ng mga nakakita sa kanya nang siya ay bulan pa, at sa harap ng mga Pariseo at ng kanyang mga magulang, sumaksi siya sa galingang ginawa ni Jesus sa kanya. He was a witness. At kahit na siya ay tiniwalaan ng mga Pariseo, nanatiling matapang na saksi ang bulan na ito.
na pinagaling ni Jesus sa kanyang pananalig. Kaya pinapakita sa atin ng bulag yung kahalagahan ng pagsaksi kay Jesus. At ikatlo, ang bulag ay nagtuturo sa atin upang makita ang katotohanan si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ang pagkabulag po ay hindi lamang pagkabulag na pisikal, dahil meron ding pagkabulag na espiritual. Lahat tayo, paramihan sa atin ay nakakakita, ngunit meron pa rin tayong pagkabulag na espiritual. Ang pagkabulag na espiritual ay dulot ng ating mga kasalanan. Kung titignan natin ang ating paligid, ang ating mundo, marami talagang bulag na tao. Maaaring nakakita siya, pero bulag pagdating sa espiritual. Maraming nangyayari ng mga kaguluhan. Ibig sabihin, maraming bulag. Namulag ng kanilang mga kasalanan. Kaya hilingin natin sa Panginoon na magalingin niya tayo sa dulot ng ating mga kasalanan, upang tunay natin siyang makita bilang ilaw ng sanlibutan. Ngayon pong Laetare Sunday, Laetare, kanin po sa salitang Latin na Laetus, Laeta, Laetum, linggo ng kasiyahan. Katulad po ng Advent, kung meron ang Gaudete Sunday, may Laetare Sunday ang Quaresma. Ibig sabihin, malapit na yung hinihintay natin kaligtasan pag pinagdiriwang natin yung Paschal Mystery at muling pagkabuhay. Okay? Ang bulag ay may dahilan para magsaya sa kanilang pananalig kay Jesus, pagsaksi kay Jesus, at pangatlo, pagsamba kay Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan. Amen. Magsitayo po lahat. Bilang isang sambayanan sa respeto natin pahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos ang mga pagirihan sa lahat na may gawa ng galing at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya nilang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinagkasakit si Poncio Pilato, pinasok sa krus, namatay, pinilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga imaw, nang may tatlong araw, nabuhay ng maguli, umakyat sa langit, narito sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon na magmulang palito at hukum sa nangabubuhay ng matayang tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mahalaga si Jesus sa ating buhay at katawag niya tayong maging mga anak ng liwanag. Hingin natin sa Kanya ang biyaya ng Diyos para sa atin at sa ating mga mahal. Panalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Kiulit po. Para sa simbahang panglahat, ang mga anak ng Diyos sa lupa, naway tapat niya gampanan ang kanyang misyon bilang ilaw ng lahat ng bansa sa kanyang katapatan sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa Santo Papa
halimbawa na may laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa lahat ng magulang at mga guro, sila naway maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at mapagpakatatag sa kanila laban sa lahat ng sama sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig, nawa maunawaan nilang magkatotoo lamang ang kanilang pangarap kung sila'y mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa ating lahat at mga ipinanalangin, tanggihan nawa natin ang mga gawa ng kadiliman at mamuhay tayo tuwina sa lingnig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Tahimik natin idalangin ang ating mga kahilingang pangsarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Panginoong Jesus, Ikaw ang tanglaw ng sanlibutan at ng aming buhay. Liwanagin ang aming isipan upang makita ang iyong katotohanan. Linisin mo ang aming puso upang kami ay matutong magmahal. At palakasin mo ang aming kalooban upang aming pananampalataya ay may sabuhay. Ikaw ang nabubuhay ng niningning magpakailanman. Amen. Magsiupo mo lahat para sa pag-aaral. Sa
Tanggapin nawa ng Panginoon itong maghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapagkinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa mga haing nagbibigay ng galingan, kami ngayon ay masaya, nagsisipag-alay, kalakot ang dalangin amin nawang may dangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na ginamang, at maidulot nawa ito para sa ligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat mo siya pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ng manapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging din na iba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang pinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampo bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang manamumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuwag mo na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang alam nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-iisang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bumubuwas para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kumatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pagkialay namin sa iyo, tinapay ng bibigay buhay at ang kanis na nagkakalawan ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa kawalan ng Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ang mga iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon 14 na aming Papa at ni William na aming Arsobispo at ng Kanang Pagkalian. Alalahan mo din mga kapatid naming nahimlay na may pag-asong sila yung muling pamumuhay ngayon din ang lahat ng mga umanaw. Kaawaan mo sila at tuloyin sa iyong paniwalagan. Kaawaan mo maging napatin ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mga nagre-reporina na aming ina ng Diyos na pamiyang ng puso, kanyang puso ng San Jose. Kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay ng daigdig at kalulugan sa iyo. May pagdibong nawa namin ang magpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Sitayo po. Bilang isang bayan na naman ng Ama, Yesu Cristo, sabay-sabay po natin pamilya ng kaso. Sa
ka sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na magpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin din. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Si Yesu Cristo ang liwanag ng sanlibutan. Papapandagan niya ang bahagi sa kanyang banal na pakikilaban. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagawin na ako.
Magsitalimunan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatularan mo ang lahat ng tao na sinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mo, tiwala ng tanggawan mo ang aming kalooban upang dapat namin isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi namin isa-isip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat para sa ilang mga kapatid mula kay Rene Flores. We thank everyone for joining us in celebrating our Anti-Filipino Mass. We'd also like to thank Father Wency Serafika for his faithful service Filipino Mass. I'd like to thank the readers, sponsors, authors, Eucharistic ministers, altar servers, and JIT Choir. Will be April 19, 2026. Please bring your family and more friends so we can celebrate together. As the Holy Week is approaching, join the Spirit Prayer Community, daily devotions like Pavasa ng Pasyon, Visita Iglesia, and Pilgrimage of Franciscan Monastery in Washington, D.C. We invite everyone to join us. Please say Regis member for more information. Philam Community of Anne Arundel invites us to the annual Easter celebration. This will start with a Salungo celebration of the Eucharist, lunch and festivities with Easter egg hunt for the kids. For more information, members of the organization is available after the Mass or contact the Egypt's member. Mayanina also invites us for the annual Easter celebration of villages of Dorchester, April 5. On our main Filipino Mass, we will again have the Flores de Maria with our moms, grandmas, ladies, teenagers, and kids dressed as the Virgin Mother. It's a nice event so we can promote the devotion to our Blessed Mother. We are asking for volunteers. Please contact Luz Ramalhosa or any JITS member. Our June Filipino Mass will be held on the fourth Sunday. Instead of the third, it will be fourth Sunday, June 28th. And this is our 25th anniversary of the Misa ng Sambayanan. Again, please join us for a weekly prayer meeting healing service every Sunday between 5 and 8 p.m. Except the third Sunday here at St. John Evangelist Gathering Space. Please join us at the gathering space for a small salasalo after the Mass. Thank you. Inaanyayahan ko natin ang mga may birthday at may anniversary to gather in front for a special blessing from Father Wency. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng inyong buhay at pag-ibig, ang inyong pinagawat sa mga kapatid at aming nagdiwang ngayong buwan ng Marso, sa kanyang karawan ng anibersaryo ng kasal. Bagong hingin po silang bigyan ng lakas ng karawan, lumalang ng isipan, tumusalamat ng parasya, at ibigay po ang mga biyaya na galing sa kapitan para sa kanila. Ngayon din, bigyan niyo po ang hinihingin ng mga puso at gawin po sila kaaya-aya sa mga susunod na araw at taon. Ang gawin naman sa aming mga kapatid na hindi wala kanilang anibersaryo ng kasal,
niyo po siyang patuloy na pagtibahin sa katapatan sa mahal sa bawat isa. At hindi po patuloy na sila ay bigyan ng mga mag-anak o sa mga oras mga kailangan. Ito po yung bigyan sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Mabuhay ang bagong kasal. Ano po kayo? 16th anniversary. Salamat din po sa patuloy niyo pag-alaya sa amin dito sa ating napagandang simbahan. Pray po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya at ang inyong buong sambayanan ng pangyarihan at upang ligtas na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang sakripisyo ng banal na misa ay nahinalog na. Pumayo kayo at imahagi ang kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.